Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. Almost 2 weeks hindi ako nakapag-upload kasi recently busy. Meron kasing gatherings ng nakaraan. Tapos, sama ng pakiramdam ko 2 days ago. Hindi ako nakapasok sa trabaho. So ngayon may oras tayo para makapagbahagi ng panibagong knowledge, ideas about anxiety disorder. Tulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi, kung gusto mong makarecover sa anxiety disorder, kailangan mo ng proper knowledge and acceptance. Okay? So, napakalaking factor sa paggaling sa anxiety disorder kapag naiintindihan natin yung mga bagay-bagay. Hindi lang yung mga sintomas na nararamdaman natin, kundi kung papaano ba yung mechanism mismo ng anxiety disorder. Okay? So, paalala lang sa mga viewers ko dito sa channel ko, huwag nyong gagawin na diagnosis itong video ko, no? Kasi ang daming nagme-message, may mga nagko-comment na, "Sir, ito bang nararamdaman ko is anxiety?" Kasi katulad ng mga sinabi mo sa video mo, ganun na ganun lahat ng nararamdaman ko. Okay? So, unang-una, hindi kasi ako doktor para makapag-diagnose sa bawat isa sa inyo. Much better talaga kung espesyalista yung magsasabi sa inyo kung ano ba yung nararamdaman nyo. Kasi unang-una, ang pagda-diagnose ng anxiety disorder, meron niyang criteria na tinatawag, no? Halimbawa, sa DSM-5, no? May mga criteria na sinishare dyan. Kung ilan yung mga symptoms na mararamdaman mo bago ka ma-diagnose na anxiety disorder yung na-experience mo. Kung gaano katagal yung span time na na-experience mo siya. Bukod doon, kailangan dadaan kayo sa proper assessment ng doktor, no? Halimbawa, nagpa-consulta ka sa psychologist. Hindi yan yung pag nakita ka ng isang araw, uuwi ka na alam mo na ganun yung mental health disorder na na-experience mo. Hindi yun ganun. Ilang session yan bago ka ma-diagnose na anxiety disorder. And hindi porket sinabi ko sa video ko na ayun yung signs and symptoms ng anxiety disorder, ayun na yung na-experience nyo, anxiety na, no? Kasi may mga different types of mental health disorder na may mga same, no, na mga symptoms. So let's say for example, yung anxiety and depression, may mga common symptoms yan. Hindi pwedeng anxiety yung nararamdaman ko na ikaw lang yung nagsabi sa sarili mo kasi narinig mo sa videos ko, okay? So much better magpa-consulta kayo sa espesyalista. Ayun yung first step, no? Itong mga videos na ina-upload ko dito, mas makakatulong to sa mga tao properly diagnose, rule out na merong anxiety disorder. Hindi yung naramdaman ko lang, napanood ko, yung kaibigan ko, ganyan yung na-experience, diagnose siya. So, ganyan din ako. Hindi ganun. Okay? Mas maganda, properly diagnose kayo. And, kung diagnose na kayo, umpisa nyo yung video ko from the start. Kasi, makakatulong sa inyo yan. Step by step kasi tinuturo ko doon. And na-explain ko yung mga signs and symptoms. Kung ano yung mga tools and techniques, no? Kung paano i-manage yung anxiety disorder. Okay? So, ano ba i-share ko ngayon? So anyways, ayun, naalala ko na. Gusto ko i-share sa inyo yung connection between beliefs and anxiety disorder. Kasi alam nyo ba na yung anxiety disorder, meron niyang connection sa ating beliefs. Okay? Yung mga paniniwala ng isang tao. No? So let's say for example, ako nung bata ako. Naaalala ko nung siguro 4 years old ako. Every time na tanghaling tapat, yung nanay ko, yung way niya para patulugin kami is nagkikwento siya. So, isang tanghali, nag-share siya about sa kulto, no? Kasi batang 90s, walang internet, walang TV. So, kapag kinwentuhan ka ng mga matatanda, no, naniniwala tayo. Tuwing gabi, may mga naggagalang kulto sa mga bahay na tinatarget mo yung mga bata, no? So ngayon, yung ginagawa ng mga kulto is may mga naiiwan na gamit sa labas ng bahay. Dinadasalan daw nila yun. Ayun yung way nila para yung mga tao na nagmamay-ari ng gamit na yun is nagigising tuwing madaling araw para lumabas,
Tapos that's the time na dudukutin na nila or papatayin nila yung victim nila. Okay? So dahil dun sa beliefs ko na yun, bata pa ako noon biruin nyo, parang 4 years old, 5 years old. Dinala ko yon hanggang mag-elementary ako. Actually, hanggang ngayon, no? Kaya ako ngayon, every time na may naiiwan ako ng gamit sa labas ng bahay, na-anxious ako. Pero wala namang anxiety disorder. No? Pero yung anxiousness na, naiwan mo yung tsinelas mo sa labas, ipasok mo yan. Ayaw na ayaw ko na may mga gamit na naiiwan sa labas kasi minsan naaalala ko yun. No? So, ayun yung mga beliefs, no, na tinatawag natin. So, minsan, yung mga beliefs, yung mga false beliefs na yan, nakakapag-trigger ng anxiousness natin sa katawan. Okay? So, ano pa? So, let's say for example, ayun, bata ako, typical na mga kabataan, takot sa mga multo, sa aswang, diba? So, minsan, naglalabasan yung anxiousness natin sa katawan dahil dun sa mga paniniwala niya. Na in reality, sa edad natin na ngayon, naniniwala pa ba tayo sa mga ganong kwento? Lalo na may mga internet na, no? Yung aswang, no? Dati kapag bata ka, naglalakad ka, galing kayo dun sa bahay ng kaibigan mo, nanood kayo ng movies about mga aswang, tiyanak, multo. Diba? Minsan may katatakutan pa habang naglalakad ka pauwi ng bahay nyo, no? Nagtatakuhan kayo. Kasi ganun kalikot yung isip ng isang tao. No? Na minsan, iniisip pa lang natin yung mga bagay na nakakatakot, mga worries natin. Nagbibigay na ng anxiousness yun. Nagbibigay na ng nervousness sa katawan natin yun. Nagbibigay na ng tension physically and mentally. Kaya minsan, nararamdaman natin yung mga symptoms. No? Na in reality, yung aswang na yan, totoo ba yan? Diba? Yung multo, ganyan. Lalo na ngayon, may internet na. Lahat naglabasan na yung mga, mga fake videos, no? Bukas na yung isip ng bawat isa. Aswang, bakit sa Pilipinas lang, no? Sa Amerika ba may aswang, no? Bakit ganun? Tayo talagang naniniwala tayo sa mga ganung paniniwala. So yung mga beliefs na yun, minsan kapag hindi tama, nakaka-apekto sa atin, sa behavior natin. Nagbe-behave tayo differently. It is because may kanya-kanya tayong belief, bawat individual. No? Kaya napaka-importante na inaalam natin kung ano ba yung mga belief natin. Kasi napakalaking factor din yan kung papaano natin ma-determine kung bakit tayo nagkakaroon ng anxiety disorder. No? Marami kasing belief na mali-mali, lalo na sa mga nanay-tatay natin, no? Yung mga lolo-lola natin. Kasi may mga superstitious beliefs sila na hindi naman totoo. Kaya minsan, nadadala natin yun, salin-salin, napapamana. And yung belief na yun, over time, kapag pinaniniwalaan natin, maaaring mag-cause natin ng danger, no? So, let's say for example, yung kaibigan ko, nakagat siya ng aso, no? Nakagat siya ng aso sa may binti. So, ngayon, may belief na, alam niyo, batong buhay ata tawag doon. Basta yung maliit na bato na may amoy. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. So, may beliefs sila na kailangan ilagay mo yun doon sa kagat ng aso. Kasi yung bato na yun, inihigop yung pinaka-virus, no? Na pwedeng magdulot sa'yo ng pwede kang magkaroon ng rabies, no? So, inihigop niya yun hanggang sa totally mawala. So, na-practice, hanggang sa overtime, yung batang nyo, naaalala ko hanggang ngayon, namatay siya dahil dun sa rabies. Okay? So, yung belief natin, minsan, ito yung nagtataak sa atin sa maling daan. No? Kaya, yun yung importance na meron tayong idea. Kasi minsan, yung mga false belief na yan, ayun yung nagkukos ng anxiety sa atin. So, tama ba yun? Na gano'n? Kasi ngayon, hindi naman recommended yan. Wala naman scientific basis kung paano pa talaga, kung bakit kailangan lagyan ng ganyan. No? So, tumagal, hanggang sa lumabas yung mga signs and symptoms ng rabies, no? Takot siya sa tubig, may behavior siya na aggressive, tapos nalilisik yung mata, ayaw mabasa, ayaw uminom ng tubig, nangihina, namamayat, nasa overtime, namatay siya, yung batang yun.
dahil dun sa false belief na yun, no? So, yun yung kahalagaan, no? Na meron tayong idea about dun sa mga belief. Kasi, ano yan may connection yan, anxiety disorder and belief. So, sana nagustuhan yung video ko ngayon. Actually, ang dami kong topic na gustong i-share sa inyo, pero hindi kasi kayang i-explain, hindi kayang i-share sa isang video. And yung mga topic na yan, dati ko pang naisulat, dati ko pang naisip. Kasi nahanap ko meron kasi yung notes dati ng mga list ng mga gusto kong i-share sa inyo na topic about anxiety disorder, and feeling ko makakatulong sa inyo yun. Kaya sa mga susunod yun, gagawa ko ng video yun. So maraming salamat sa mga sumusuporta. Maganda na pinapanood nyo yung video ko from the start kasi actually andun na yung mga sagot. Kung tatanungin nyo o gusto nyo o makausap, siguro i-explain ko lang sa inyo na mas malinaw kung ano yung mismong nararamdaman nyo. Pero andun pa rin sa mga videos na shinare ko. Kaya mas maganda panoorin nyo yung video ko from the start para mas malinawan kayo, maliwanagan kayo, mas maintindihan nyo kung ano ba yung anxiety disorder. Pag sinabing anxiety, hindi lang yan about symptoms of anxiety disorder, no? Malawak yan, malalim yan, and mas maganda, mas marami tayong knowledge para mas naiintindihan natin kung ano ba yung na-experience natin. So, ayun, yun lang muna yung share ko sa inyo ngayong araw nito. So, please don't forget to subscribe, like, and comment down below, and click the notification bell para parati kayong updated dito sa latest upload ko. So, maraming salamat po. Bye!